Ang halo-halo ko unique. Kasi ito yung halo-halo pa nung araw. Na minanap pa namin sa mga lola namin. Kasi mga lola namin ganituhan na buhay din. Kaya yun ang natutuhan namin. Na ang kailangan ng sangkap pala lambot. Tapos kumpleto sa tamis para hindi napapanis ang sahog. So, kailangan sa tamis para hindi siya napapanis. Bali, 10 lahat ng sangkap ko sa halo-halo. Umaga pa lang, ginagawa na namin to. Tapos 11:30, lalabas na kami para magtinda kami rito. Lahat na yun, piniprepare namin araw-araw. May sago, may saging, may nata, may munggo, may beans, may kamote, may gulaman, may langka. At may leche flan at ubi din. Ayan. Ako si Julieta Barrias, taga Santissima Trinidad. Nagtitinda ng halo-halo dito sa Purukuno. Ang location namin ay tapat na school sa Santissima. Ang halo-halo ko nagsimula since 2001. Nag-iisip ako ng negosyo. Halo-halo ang naisip ko kasi mainit noon. Doon ako nagsimula. Kaya ito, hanggang ngayon patuloy pa rin ang aking pagtitinda. Ang katuwang ko dito yung mga anak ko, manugang ko. Ayun. Wala namang ibang katuwang. Para sa amin din pamilya napupunta yung mga kita namin. Ano lang, 7 pesos. 7 pesos lang noon, 2001. As ang pinakamalaki, 15 pesos. Laki ng difference, 90 ngayon. Dati 25 pesos, 25. Ano nga daw, overload nga tawag sa halo-halo ko eh. Overload na halo-halo. Oh, kasi ayun yung pangalan ko, Juliet. Sabi nila, yun na lang pangalan mong ilagay, huwag ka na maglagay ng iba. Ayun, ka-Juliet na lang. Ang large 90, ang medium 70. Pero nagbibigay din ako ng mais sa mga pambata. Kasi ang mga bata, ang pera konti lang. Tinatapat na kung magkano yung pera nila. Para nakakatikim din mga bata. O unlimited gatas, dine-in. Pag dine-in, nag-unlimited gatas kami. Unlimited kilo. Oh, unlimited gatas. Want that? Eh kasi, pinang-uso ngayon eh. Yun ang anuhan ngayon, sa restaurant, ali sabaw, ali soup, ali gravy, oh. Eh di, unlimited gatas, unlimited rice, unlimited ice. Ganun ang pauuso natin ngayon kasi sasabay ka sa ano ng iba. Yung patakaran o kalakaran, di ba? Kailangan sasabay ka sa kanilang mga negosyo, ayun. Ganun nung nangyayari. Walang mali. Ito po matagal ko nang gustong makain kasi 25 years ako sa abroad. Ngayon, sabik na sabik ako sa halo-halo ng kapatid ko kaya ngayon pala ako bumabawi sa kain. Talaga pong masarap, sulit. Yung mga bumibili nga sa akin, elementary pa lang bumibili na sila. Ngayon may mga asawa na, may mga anak na bumibili pa rin sila. Talagang pioneer na sila ng halo-haloan ko. Ano, mga estudyante, mga nanay, mga lola, mga pulis sa kampo. Sukoy ko na ang kampo. Pag may okasyon doon, sa akin nagpapaluto ng halo-halo. Ayun, sa mga BMC, sa ospital, sa mga... Katulad niya, sa Caloocan pa dadala yung halo-halo. Gusto pag-uwi ka sa sauna. Talaga, Tinan mo nga. hanggang Caloocan.
Tinan mo, malaki na talaga. Kung pwede nga sa tayo, pero, tarahin eh. Lahat, alang binibili. Puro homemade. Ano, gabi pa lang, pinapalambutan ko na yung beans, munggo, ubi, tsaka sago. Gabi pa lang naka-prepare na. Para kinabukasan, mamatamisin na lang. Kasi pag sa umaga, sabay-sabay, hindi ko kakayanin. Sobrang dami eh. Bali, may teknik din ng pagluluto, hindi basta luto lang. Kailangan may puso ka doon sa pagluluto mo para may pagmamahal. Totoo yun. Tsaka meron kang tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Pero may ano pa rin kami, schedule pa rin kami sa... Kasi hindi naman kami magluluto ng ganyang karami kung hindi man mauubos. E then nalulugi lang ako. Papakapagod lang ako. Eh kaya, makikita naman nila yung ng sahog eh. Yung niluluto ko sobrang dami talaga. Hindi ka naman magluluto ng napakarami kung di mauubos. Eh, di nalugi ka lang. Kaya, kilalang kilala yung halo-halo na to. Boko Hong Kong nanay. Sabi mo Hong Kong. Lalo kayo po kasi Ate Maria nga kumihingi ng Mga 150 siguro malaki, 150 maliit. Ayun, na baso. Eh, pag malakas talaga, mga 300 siguro malaki, 300 maliit. Pag summer ng March, April, yung kasagsagan. Oo. Pag nang init, yung halos nagbabaga na yung karsada. Ayun, sobrang init na noon. Ito, yun. Yung hindi na halos pinapawisan ng malagkit ang tao eh. Puro halo-halo na hanapin. Yung gano'n ng halo-halo, sikreto ng halo-halo. Kailangan maging mainit ang panahon. Tapos ang sahog mo, masarap. Talagang pupuntahan ka. Yun ang sikreto ng halo-halo. Ubus nga, maganda nga. Alam mo nung last year, napakaraming pumipila sa akin dito. Ang haba ng pila, nakakatuwa. Totoo yun. Kahit ka napapagod, lahat na yung pawi. Pawi lahat, Sobrang dami ng nagiging customer ko. Kilala kasi, ultimo sa palengke pag namamalengke ko. Uy, ate, kailan ka ba magsisimula magtinda? O may nakakas ako sa jeep. Uy, ate, kailan ka ba magsisimula? Sabi ko, malapit na. Meron pa nga sa aking hahango ng sahog eh. Magtitinda sa lugar nila, as hango sa akin yung sahog. Sabi ko, hindi ko kaya kasi ako pinapaluto ko lang sa iba yung sahog ko kumisan. Tapos yung niluluto ko para sa akin lang. Kung gusto nyo ka ako, tuturuan ko kayong magluto. Basta, kung paano pagluluto, ituturo ko sa inyo. Ayaw naman nila, gusto niya yung galing sa kamay ko, galing sa sarili ko yung luto ng sahog. Kaya parang daw kasi maiiba daw yung lasa pag sila nagluto. Ayaw nila pumayag na hindi para sa, galing sa akin ng sahog. Ganun ang gusto nila. Ilang beses nang may nag-attempt sa akin na ganun eh, hahango ng sahog eh. Hindi ako pumapayag kasi magiging kalaban ko pa sila eh. Darating ang panahon na magiging kalaban mo yun eh. At least sa lugar na yun, meron halo-halo ni Ka Juliet. Sabihin ko, ay yung sahog eh, kayo katulad ni si Ka Juliet. Eh ako gusto ko, ako original eh. Yung original na sahog na yun. Kaya sinasabi ko sa nila, hindi ako pwedeng magbenta ng sahog. Tapos ititinda nyo rin sa ibang lugar. Sa akin lang, original lang sa akin yung unique. Alang makakagaya nung sahog ko na yung niluluto. Ayun. Kaya dinadayo pa rin. Kasi walang kamuka. Pagbili ng mga gamit ng katulad ng lona, lamesa, ganyan. Magpupundar ka ng mga gadgaran, mga cooler, lagay ng yelo. Ayun, katulad ng rep na yun. Marami kang dadaanan na ipupundar mo muna bago ako magsimula. Siguro 1 month, magsisimula na ako maghanda-handa ng mga gamit. Para pag makukumpleto, halos sa linggo makukumpleto na siya. Ayun, katulad dito, January, pagkayari pa lang ng bagong taon, nag-isip na ako ng mga gamit na bibilihin namin para magsimula na ako mga last week ng January. Hanggang May na ako mag-date nito, hanggat Tagaraw, hanggat summer. Dire-diretso na yun. Sukli. Marami na kaming naipundar sa halo-halo na to. Lahat ng gamit ko sa bahay, dito ko naipundar. Tapos nakabili na ako ng kaprasing lupa para sa mga anak ko. Totoo yun. Malaking utang na lang po sa halo-halo. Kasi sipag at tiyaga ang puhunan. Sipag at tiyaga. Pag ikaw kunyari sa umaga, pag isip ko madaling araw, nakakapagod gumising. Pero pag magluluto ako, magtitinda, at magbibilang na ako ng pera, masaya na ako, nawawala lahat ang pagod ko. Totoo yun. Lahat yung pagod ko na yun. Basta nagbibilang na ako ng pera. Na pinagbilang ko. Mapakasaya.
Kunyari, bigla kaming nakagayak na kami, tapos biglang uulan. Eh, siyempre, wala kang benta. Uwi na lang kami kasi wala na akong magagawa. Umuulan na eh. Yun ang pinakamalaking problema pag nagtinda kami. Kasi pag biglang umulan, hindi pwedeng hindi ka magtitinda kahit na umuulan eh. Uwi na lang kami, gano'n na lang. Pag nagpe-problema eh. Hindi na. Kaya na ginagawa ko. Napapalis. Hindi naman. Oh, okay lang kasi 4 months lang kami nagtitinda eh. Kumbaga, ditanggal lang yung tindahan namin eh. Hindi naman permanent eh. Oh, bala ko nga mag-pwesto na sabi nila yung mga bumibili sa akin. Umanap ka na atin ng pwesto mo para mapagtinda ka rin ng ibang panindang merienda. Sabi ko, sige kasi naman, napakamahal ng pwesto, 9,000, 10,000. Sabi ko, amo nang ganito na lang, lona lang. Tapos, hanggang sa, nakilala naman ako sa halo-halo. Masaya naman ang takot dahil nakikilala ako dito sa pagtitinda. Ayun. Ang unang-unang, yung sikreto, maging matyaga, maging masipag. At unang-unang, lagi ka magpapasalamat. Ang unang sinasabi ko, Lord, bigyan po ko ng maraming customer para maubos po yung aking mga nilulutong sahog. Yun, unang-una kong sinasaisip pag pupunta pala ako sa palengke na iniisip ko, Lord, gabayan mo po ako kasi po maubos po sana lahat ng sahog ko ngayon at maraming customer na pumunta. Yun, ang unang-una kong sinasabi. Na salamat at nagising ako at malakas pa rin. Totoo yun. Na makita sa Santissima Purok 1, tapat ng school ng Santissima Trinidad. Doon yung matatagpuan. Ang simula ng oras namin 12 to 6 ng gabi. Oh. Pero pag magang nakakaubos, 4 lang, ubos na. Oo, ubos na. Halos saglit lang din. Tamo ang mga naubos namin mga lalagyan, no, yung mga... Tsaka hindi biro lalagyan namin, mga talaga malakihan. Hindi yung garapon-garapon lang na maliliit. No. Alang ganyan na mga sao na ganyan karami. Kahit saan kami magpunta, ganyan hinahanap ko, wala lang may ganyan. Dito lang. Isipin mo na basyo na yun, ang dami na oh. Oh, puro basyo, puro leche plan, ubi. Pumunta po kayo sa Santissima Trinidad, kumain po kayo ng halo-halo. At matitikman nyo kung gaano kasarap. Overload halo-halo. Overload halo-halo sa Santissima. Oh, sige, sa link. Oh, sige. Thank you po, thank you. Thank you.